Magandang araw po, Pilipining Queen. Bago tayo magsimula, maaari bang Senator pangunahin ng ating panalangin? Okay. So ngayon ang Lord, good morning. Thank you so much for sa blessings na sa sa among classing Carol and listening to your new Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po, Pilipining Queen. Bago kayo umupo, gusto mo na ayusin nyo yung mga upuan at tutunin ang mga kalat na nasa paligid. Okay. Sino sa inyo dito ang makakapagbigay ng kanilang alaman sa tungkol sa nakaraang diskusyon? Ay, bago muna lahat, gusto ko muna magtali na ang attendance. Sa bandeja, present ma'am. Primuntal, present ma'am. Mitch, Present present. po. Cesar, Present po. May napakilala sa ibang klase. Stylus, present ma'am. Okay, maraming salamat. Present wala tayong lahat ngayon. Ngayon, sino sa inyo ang makapagbibigay na inyong naintindihan o na-remember na topic o nakaraang diskusyon? Mitch? So, nung nakaraan ko, tinalakay natin ang papel ng teknolohiya sa paglalakad ng kurikulum na kung saan napalaking papel o gampanin ng teknolohiya hindi lang sa mga trabaho o pagpapagdad ng ekonomiya, hindi maging sa edukasyon, mas mapapadali ang pagtulong ng mga guro sa paglalakad ng kurikulum at mga estudyante na mas mapadali ang pagkuha ng mga information through internet. Thank you. So, sino pa makapagbibigay? Wala na. Okay na. Sige. Ito ang ating mga layunin ngayong umaga. Una, nakilala at nasusuri ang hulugan ng kurikulum evaluation. Pangalawa, napahalagahan at isang sa balikat ang paggamit ng kurikulum evaluation. Pangatlo ay matukoy ang mga paraan ng pagsusuri sa kurikulum. Para sa inyo, ano nga ba ang curriculum evaluation? Sino ang makapagbibigay? Alessandra? Para sa iyo, Para sa akin, mga curriculum evaluation is ang pag-evaluate sa mga datos na o mga aktibidades na ginawa ng mga sige, Mr. Mitch. Pag sinasabi natin curriculum, ito yung guide o nagsisibig gabay sa mga guro sa paglalahad ng isang paglalahad ng kanilang nilalahad. Pag sinasabi naman natin curriculum evaluation, ito yung proseso sa pag-evaluate kung natutugma ba yung curriculum na nilalahad sa layunin o sa tutunin ng isang curriculum. Malaki ang gampanin ng curriculum evaluation sapagkat sa pamamagitan nito, mas mapapaayos o mas magiging epektibo yung paglalahad ng curriculum sa mga learning. Tama ang Pisay. So, ito ang definisyon ng curriculum evaluation sa Pakibasa. Ang curriculum evaluation ay ang proseso ng pagsusuri at pagtatasa sa epektibong pagpapatupad at pagpapatupad ng isang curriculum. Layunin nito na suriin ang kahusayan, kahalagahan at kagustuhan ng curriculum sa pagtugon sa mga layunin ng edukasyon, pangangailangan ng mga mag-aaral at mga hamon sa lipunan. Okay, maraming salamat. So, sinabi ni Mr. Rich kanina na ang curriculum evaluation ay ang proseso ng pagsusuri at pagtatasa upang mas mapaunlad o mas epektibo ang pagpapatupad ng isang curriculum. So, dumako naman tayo sa mga aspeto ng curriculum. So, ano mga pagkakasila? So, una-una ay ang
nakukuhang kaalaman sa mga mag-aaral. So, isunod naman dahil ang paksa ng pag-aaral, ang matiyak na paksa o tema ng katalakayan na pinag-aralan ng mga mag-aaral, pagsasagawa ng kurikulo, ang proseso ng pagplano, pagpapatupad at pag-uulat sa mga gawaing may kinalaman sa kurikulo. At ang panghuli ay ang evaluasyon ng kaugnayan sa lipunan, ang pagtingin sa epekto at kaugnayan ng kurikulo sa lipunan at sa pangkalahatang pagkakanan ng mga mag-aaral. Ngayon, dito na tayo sa ating pangkatang gawain. So, sa inyong pangkat, kinakailangan ninyong mag-isip ng mga sitwasyon at halimbawa kung saan magagamit ang curriculum evaluation. So, magkakaroon lang tayo ng dalawang grupo. So, isang grupo sa unahan at isang grupo naman sa tulihan. So, ang inyong gagawin ay mag-iisip kayo ng mga sitwasyon at halimbawa na kung saan magagamit ang curriculum evaluation. So, isang halimbawa lamang. Ibigyan ko kayo ng 3 minuto para mag-iisip. There is no discrimination. It's part of the government. Pumunta na dito sa harapan at lahat ng inyong mga idea. Okay, good morning everyone. Okay, so I want to send our group. Okay, masasabi pag-isipan ng aming pangkat, yung mga halimbawa ko ng curriculum evaluation is first, when the supervisor kanang room around sa schools, also siya nakatawag sa junior high school, which is ilang i-observe ang mga students and also ang mga teachers. So, sunod sila, then na-discussion namin ako, then lahat check that. Tapos, ang next is kanang ang lahat ng concerning comprehension and important namin as before mag-proceed sa senior high school, kaya dapat good na ang comprehension sa students, and ito is mag-evaluate sa teacher, you will read the article or literature, then mag-rate or isa din ang ilang observation. Yan lang po, maraming salamat. Okay, palakpakan. Ganyan ang pangkat. So, another situation is to be able to access the knowledge gained by the students, the teacher has give assessment or like pagsusulit
Ngayon, dito na tayo sa ating pagtataya. So, magbibigay ako ng gawaing papel kung saan sasagutin ninyo ang maliit na pasulit. So, ano lang ito? Mga 15 items. So, baka nyo na sagutan ang papel. Yan po na nakakasal. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto lamang. Ay, sorry po, it's not part. Ma'am, cheating is not allowed. The secret there. Huwag kayong maingay. Mind your own paper. May 2 minuto na lang kayo natitira. Excuse me, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Tapos na po, mga Tapos na kayo para Yes. ano na. Sige. Bigay na lang sa akin yung mga pabilo. Finish or not finish? 1, 2, 3. Okay. Maraming salamat. So, basahin niyo ang ating conclusion ngayong umaga. Ang kurikulum ng relasyon ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng impormasyon at gabay para sa pagkakabuti ng pagtuturo at pagkatuto, pagtuturo sa mga pangangailangan ng pag-aaral, pagsusuri sa epektibong paraan ng pagtuturo, pagpaplano ng pagpuntahan at pagbabago sa kurikulum, pagpapabuti ng pamamahalan ng paaralan. Okay, maraming salamat. So, sino pa ang mas makapagbibigay ng iba pang information or ano lang mga natutunan ngayong umaga? Okay, Mr. Mitch. Isa sa mga ginagawa ng umaga ay pagtuturo sa atin sa curriculum promotion o sa pagsusuri ng isang curriculum. Napakahalaga na kailangan masuri ang curriculum sapagkat sa pamamagitan nito ay natutunan ang pangangailangan ng isang curriculum kung epektibo ba ang nagpaliginan ng isang curriculum. At sa pamamagitan nito, magbibigay ito ng mga feedback kung ano pang dapat i-improve sa curriculum upang mas lalong kaibigan at lalong epektibo ito sa mga akademya. Maraming salamat. Masaya ako na nalaman na marami kayong natutunan sa ating klase ngayon. So, hanggang sa susunod natin magkikita. Hanggang sa muli!